magtatayo ng Zion? Tingnan natin ang Psalm chapter 102 verse 16. Sapagkat itatayo ng Panginoon ang ano? Ang Zion. Hindi ba't ang muling itayo ay nangangahulugang muling itatatag? Maingat nating suriin ang kahulugan ng mga salitang muling itayo. Ipinapahiwatig nito na hindi ang unang pagtatatag, kundi ang pagpapanumbalik ng Zion na minsang nawasak. Malinong na nirecord sa Bibliang Ingles ang salitang rebuild. Hindi ba ang re ay isang unlapi na may kahulugang muli upang ipahiwatig ang pag-uulit? Minsang naitatag ang Zion, pero winasak ito dahil sa isang serye ng mga kaganapan. Gayunman, muling itatatag ng Diyos ang Zion. Kaya naka-record sa Biblia na muling itatayo ng Diyos ang Zion. Nasusulat, sapagkat itatayo ng Panginoon ang Zion, siya'y magpapakita sa kanyang kaluwalhatian. Kung gayon, mula sa prophetikal na pananaw, sino lang ang makakapagtayo ng Zion? Ipagpalagay natin na ito ay bahagi ng isang script para sa isang dula o isang pelikula. Kung gayon, ayon sa script, sino ang magpapakita at magtatatag ng Zion? Ang Biblia mismo ay isang aklat ng prophesia. Dapat na matupad ang lahat alinsunod dito. Kaya naman, para tuparin ang propesiyang ito, dapat na dumating ang Diyos at muling magtayo ng Zion. Hindi ba natin masasabi na tanging ang lugar na tinatatag ng Diyos ay ang totoong Zion? Ano ang sinasabi sa Revelation chapter 5? May sino man ba sa langit, o sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, na nakapagbukas ng aklat o makatingin man sa loob nito? Walang sino man. Kung gayon, ibig nitong sabihin na ang tamang interpretasyon ng 66 na aklat ng Biblia ay hindi maibibigay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Gaano man karaming iskolar ng Biblia ang gumawa ng iba't ibang mga teorya at magtatag ng lahat ng uri ng mga sistema, hindi tayo kailanman maliligtas sa pamamagitan ng kanilang mga teorya at mga sistema. Dapat itong maging alinsunod sa kalooban ng Diyos.